Pagdating naman sa business, may isa akong na-realize pagtitiwala sa iyong mga employees or in this case, sa aking operation partner, no? Nagtiwala ako kasi nga nagtiwala rin naman siya sa akin. So it's a mutual understanding, no, ng pagtitiwala. Pero na-realize ko na pagdating sa business, yung tiwala mo should be backed up also, should be supported always by your systems and procedures para mag-check at somehow mag-detect and discover fraud within the organization or within your business, no? So, kwento ko lang sa inyo yung nangyari, yung na-experience ko. As I said on my last vlog, if you are an OFW and you wanted to start creating a business, the best time to start habang nandito ka pa sa abroad. To do that, kailangan mo talagang may taong mapagkakatiwalaan ka doon. In this case, nakakuha ako ng tao na pinagkakatiwalaan ko na siyang mag-operate and magdala talaga doon sa business ko doon sa Pinas. Yun nga po, yung maliit kong vulcanizing shop na naikwento ko last time, no? So, ang nangyari, yun nga, yung unang tao ko, pinakaunang tao ko para mabili ko yung negosyo na yun. Kung hindi na napanood yung video na yun, pwede mapapanood by clicking the link dito. So, ang nangyari noon, yung nagbenta sa akin ng business ay may kasama siyang tao na ni-refer sa akin para mabinta lang yung business niya, para siya yung magiging tao ko doon na marunong namang mag-vulcanize. May gumagawa kasi wala nga ako doon. Walang magtatrabaho para doon. Kasi nga nandito pa ako sa abroad. So, yun lang yung konting mga disadvantages. 1 week lang siya nang pumasok at hindi na bumalik yung tao na yun. Nasa akin na yung tindahan at wala naman akong tao. Fast forward, nakakuha nga ako ng tao na nagtiwala sa business ko na, yung sabi ko nga sa inyo, yung kubo na kung titingnan mo talaga, sino ba naman sinong papatol doon, no? Na magtrabaho. Dahil napaka-kawawa pa yung sitwasyon ng aking shop nung nabili ko siya at ni-renovate ko lang. So sa ganung sitwasyon, naghanap ako ng tao na papalit sa kanya at hindi naman ako nabigo. After 2 days, nakahanap kagad ako ng tao na nagtitiwala doon sa sinasabi ko, no? Doon sa aking maliit na shop na nagtitiwala na, okay, magtatrabaho ako dyan sa ganung itsura, sa ganitong kondisyon. But of course, during our conversation, nung hinire ko siya, ay talagang nag-usap kami kung ano yung vision ko dyan, kung ano yung improvement na gusto kong gagawin dyan sa business na yan. So, naintindihan naman siguro niya yon at nakikita rin siguro ng potential at yun na nga, nagkaintindihan kami at nagtiwala siya sa akin na magtrabaho siya doon. Na siya ay kahit papano kikita naman dahil meron din siyang pamilya. So ako naman, dahil sa pagtitiwala niya ganun sa akin, nagtiwala rin ako sa kanya. Sabi niya, okay boss, mag-uumpisa ako bukas. So ayun, nag-umpisa siya at kahit papaano may mga pumapasok naman na trabaho kasi nandun na nga yung business na yun for the last 10-15 years. Pero di hamak naman na talagang mas magaling yung may-ari noon. Talagang lahat ng klase ng gulong kaya niyang ayusin mula bisikleta hanggang malalaking truck. So ito namang nakuha ko na nagiging partner ko for almost a year ay may potential lang talaga na tao. Nakikita ko sa kanya na kahit hindi siya ganun karunong pa, may konti siyang experience, pero talagang kursunada ba? Kikita mo na talagang nagpupursige siya na matuto. At naghahanap siya ng paraan, kagaya ng pag-contact sa kanyang pinsan na mekaniko rin, para matuto at mag-improve. At may balak pa nga ako na pag-aralin siya ng TISDA talaga para mas madagdagan pa yung kanyang kaalaman. So yan na nga, nag-umpisa na siya, nandun na siya at ipinagkatiwala ko lahat, nagdagdag ng mga produkto, kagaya ng mga interior, namili ako at nagdagdag ako ng puhunan while nandito pa ako kasi sayang nga naman at puro vulcanizing lang yung services. So nagdagdag ako ng mga interior kasi yun kaagad ang isa sa unang mabibenta pagka meron kang isang vulcanizing shop. Yun ang hinahanap kasi may mga interior talaga na hindi na pwedeng bulkitin or i-repair. So kailangan talagang palitan. So instead na maghanap pa sila sa ibang shop para bumili, mas magandang meron ka na rin. So nagdagdag na rin ako. So basically, nung nandun na yung mga stocks, may mga red flag na tayong nadidiscover kasi nga kahit nag-uumpisa pa lang yung maliit kong negosyo ay talagang nag-iisip na ako kung ano yung mga pwede kong gawin para na hindi lang purong tiwala yung ibibigay natin sa tao. Kung hindi, meron din tayong mga procedure na mag-check kung magsusupport at aalalay doon sa tiwala natin.
Hindi lang yung pure blind lang na tiwala, no? Sabi ko, we will conduct random inventaryo. At yun na nga, may mga red flag na kaagad nung umpisa kasi after a week na magtinda, meron na kaagad kulang sa inventaryo na hindi na report sa sale. Point out ko sa kanya yon, and I still give the benefit of the doubt sa kanya na ang sabi niya, kasi boss, yung ating tindahan, alam mo na, tagpi-tagpi pa yung bubong na nakawan tayo. I agree. We agreed na ganun nga nangyari, pero of course, since siya yung nandun, ay talagang responsibility niya yon. So sabi ko, kahit ibalik mo lang yung puhunan nun. Obviously naman, kung ninakaw, di ba? Dapat ubos na yon, di ba? Naubos. Hindi naman naubos lahat. Pero I still give the benefit of the doubt kasi wala naman akong ebidensya na yun, kinuha talaga. At least, na-discover ko siya ng mas maaga. 1 week pa lang mula nung mag-umpisa kami. So sabi ko sa kanya, since ganito ang napag-agrihan natin na ito ay maaring nanakaw, so since ganito pa yung itsura ng ating shop, before ko ma-renovate ito at maayos, ang gagawin natin, since malapit lang naman yung bahay ko dyan sa shop natin, pag may bumili, kukunin mo na lang sa bahay. Kumbaga, ipo-pull out ko yung stock sa tindahan kasi nga hindi pa nga secured masyado. Yung mga items, ibalik natin sa bahay, and then pag may bumili ng mga interior, puntahan mo na lang. So, ganun yung naging solusyon ng problema na yun. So, nagtuloy-tuloy pa rin yung trabaho, no? Yung operations sa ganung setup. Hanggang sa after 2-3 months, nagbakasyon ako at nakarating na ako doon sa amin para gawin yung renovation. So, ayun na nga, nagkausap na kami face-to-face at sabi ko, ito yung mga pagkakatiwala ko sa'yo, yung mga items na bago nating mga binili, mga gamit sa shop, mga tools, pero lahat yan, meron tayong systems and procedures na may ginagamit kasi akong software, no? Na para doon sa aking shop, itong QuickBooks. So, ito ay isang desktop na program software para sa lahat ng inventory, monitoring, lahat, pati sa sales, accounting, finance, sales report, lahat ng mga klase ng accounting report. Makikita mo kaagad. Dahil dyan, meron tayong mga record at pwede tayong makapag-generate ng inventory sheets. Yun, pinagkatiwala ko sa kanya lahat. After nung ma-set up ko na, ma-renovate yung tindahan, nadagdagan pa ng mga gamit, kagaya ng tire changer, tools, yung mga gun tacker, yung mga basic talaga na kailangan para tumakbo yung isang vulcanizing shop, tire shop, no? Saka nagdagdag na rin ako ng kunting gulong, ganyan-ganyan. So dahil doon, medyo naging smooth naman yung operations at tumaas talaga ng hindi lang doble, kundi triple yung sales, no? Dahil nga na-renovate na at nagdagdag din ako ng mga produkto at dahil sa system and procedures na binigay ko, yung sinasabi kong monthly inventory, kahit papano nakatulong doon sa problema ng mga minsan undeclared sales. After ng bakasyon ko, for a few months after nang bumalik ako dito sa abroad para magtrabaho uli, doon na nagkaroon na naman ng mga problema. Nung naikabit ko yung CCTV ko, nung una, gumagana. Kaso, isa sa mga inaasahan ko na deterrent doon sa internal fraud is yung CCTV. Kaya lang, ang bayad doon sa internet, guys, hindi pa kasi kakayanin nung aking shop. Yung nalalakihan pa ako doon sa bayad ng internet, which is around almost 2,000 kung pakabit ka sa PLDT o di kaya Globe, no? Sabi ko, hindi kakayanin to. Maliit pa rin talaga ang kita. So, nalaman din niya eventually na yung CCTV ko na nandun ay hindi gumagana. So, after 2-3 months na ganong sitwasyon, napapansin ko, every inventory namin monthly ay meron talagang mga discrepancy. So, hindi naman siya nagdi-deny, babayaran na lang niya. So, ang nangyayari, may mga minsan mabibigat na items kagaya ng gulong na halos 1,000 ang isa. So, ang nangyayari, magiging staggered yung bayad. Uutay-utayin niya ngayong babayaran ito. Halimbawa, sa isang inventory cycle namin in a month, may 3-4 na items ang nawawala. Kung ano yung share niya doon sa shop on a daily basis, depende sa kita, minsan babawasan ko siya ng 50, 100. Pag roll ng capital ay, bumabagal dahil nga sa ganitong sistema. So, ginawa ko, sabi ko, ganito na lang para maiwasan natin tong hindi ma-declare na mga items or nakakakaligtaan or during the inventaryo, saka pa lang natin malalaman after a month. So, gawin natin weekly yung inventaryo. So, ginawa kong weekly. So, ganun pa rin
meron at meron pa ring mga discrepancies. So, hindi ko na talaga malaman kung ano ba talaga ang pwede ko pang gawin para maiwasan itong mga ganitong problema, no? So, yun kasi ang problema lang pag hindi ikaw yung hands-on na nandun na nagbabantay, no? So, may mga tendency talaga na ganun ang mangyayari. Kasi nandito nga ako eh. So, hinayaan ko lang na ganun hanggang sa dumating ang isang araw na nagsuggest na rin siya para makatipid siya sa pamasahe. Una, meron siyang motor. And then later on, narimata yung kanyang motor eh. Medyo mahilig din siya kasi sa mga linding-linding eh. Nung tumagal siya doon sa shop, maraming dumadaan ng mga linding, halos lahat ng mga dumadaan ng mga linding companies ay kinukuhanan niya. So parang nahihirapan siya actually pagdating sa finances. Tinutulungan ko rin yung kanyang asawa na magkaroon din ng side business sa gabi. Nagtitinda rin sila ng balot. Kaya at may hatian din kami doon para at least tulong na rin ba. Kung may problema talaga siya sa finances, o tinuturuan ko siya paano dalhin yung finances, ganyan, nag-a-advise ako. Pero kalaunan, merong isa problema na hindi ko na kayang palagpasin. Ito yung nalaman ko sa aking mga kilala doon, sa aking mga kapitbahay, kasi mula nung, alam mo na, nawala na si President Digong, kinakalungkot ko, nawala na siya sa poder, ay bumalik na naman yung droga sa atin. Ang balita ko, napasali siya doon sa ganong bisyo. So, nung nalaman ko, kinumpronta ko na talaga siya ng diretso. Kasi mahirap na yan eh, pag nabiktima na lulong na eh. So, nung kinumpronta ko siya, of course, diretsahan talaga. Walang kimi-kimi. Kasi confirm ko na eh, nung nalaman ko eh. So, dinirekta ko na siya. Kinausap ko siya through video call at direct ko talagang tinanong. Sabi ko, gumagamit ka ba dyan ng pinagbabawal ng gamot? Di mo ba alam na pag madadamay ako dyan? Kasi shop ko yan eh. Nakapangalan yan sa akin. Nung una nag-deny, pero later on, dahil pinaano ko na siya eh. Sabi ko, kung hindi mo aminin, dahil confirm ko na yan, umalis ka na dyan. Last day mo na ganitong araw. Sinabihan ko kaagad. Kasi I hire you quickly, but if there is a problem, you fire also quickly. This is what I learned from HR. Hindi mo patagalin. Sinabi kong last working day niya, after 2 days, kasi hindi naman ura-urada na pinalis ko eh. Sabi ko, you have to pack up your things, no? Yung sinabi kong ganun, umamin na siya. So doon na talaga ako, talagang porsigido na talaga ako na palisin siya. Dahil umamin siya eh. Na ganito, ganyan, boss, pasensya na, ganito, ganyan. I did not condemn the person. Kasi hindi natin alam kung anong mga pinagdaanan din nila eh. Hindi kinindo na yung tao kasi nagtiwala siya sa akin, nagtiwala rin ako sa kanya, pero may ginawa lang siyang hindi maganda. Yun ang kinundem ko. Yung hindi niya magandang ginawa. Okay pa rin kami, nag-uusap kami. Gusto ko pa rin siyang kausapin, pero siya na lang nahiya. So nakakausap ko yung asawa niya na lang. Pinalis ko siya at hindi na rin siya pumasok. And then, ito pa guys, ang napakasakit, no? Nung magtiwala ka. Lalo na pag hindi mo ma-detect ka agad. So, after 2 weeks siguro na wala na siya at nakahanap na rin ako ng panibago kong partner ngayon na hopefully ay magtatagal yung aming business relationship. But mukhang mabait naman. Na-discover namin guys na muntik na namin malagyan ng tubig yung makina ng isang motor. Dahil yung mga paninda pala namin guys, inventaryo lang kami ng inventaryo na ito yung mga items niya. Kumpleto pa, nandyan pa yung bilang, pero yung mga laman pala doon sa loob guys, ay wala na. Let's say for example, may nakalagay pa doon na 6 na engine oil, no? Para sa motor. So nagtaka ako for how many months na walang benta, pero malakas yun eh. Pero nandiyan pang 6 eh. Hindi naman nababawasan. May bumili ng engine oil. Ayan na, binuksan yung makina, ilalagay na eh. Tsaka yung isa kong motor, papachange oil ko sana. Nung buksan na, putragis. Tubig ang laman guys, muntik na mabuhos dun sa makina. Yun pala, halos siguro mga 10-15% ng mga nakabalot na items pagtingin mo doon sa loob guys. Halimbawa, yung isang kadena. Yung laman pala sa loob, ano na eh. Yung pinagpalitan na luma na. Tapos lahat ng yung 6 or 5 na engine oil guys, puro na tubig yun. Tapos yung ibang mga interior guys, yung mga medyo bago pa pero may mga butas na siguro malalaki, ibinalik lang din doon. Kasama pa rin sa bilang. Pati yung mga hand grip ng motor, kadena, battery. Pero after nun, di pa rin ako galit guys. Kasi sabi ko, itong business na ito yung kumbaga ginipig ko eh. Pinag-aaralan ko kung ano yung mga challenges na madadaanan ko rito. Kaya mag-start ka lang talaga sa maliit. Huwag mong biglain para pagka may mga problema, hindi ka naman masyadong masaktan. So, yun ang nangyayari. Yung mga systems and procedure natin, like inventory, talagang malaking bagay yan, pero hindi lang pala yun. You have to go beyond. You have also to check really physically sa mga items. Lalo na kung ang serbisyo mo or ang negosyo mo is inventory.
you have really to randomly physically check kung ano yung laman sa loob ng mga balot-balot na yan. Okay lang kung physically makita mo kagad yung item, no? Pero kung mga nakabalot yan, you have also sometimes to check kasi meron din talagang mga kalukuhan. So far, na-recover naman namin ng dahan-dahan yung amount ng item na yan dahil saludo ako doon sa kanyang misis, no? Dahil talagang hindi tinilakuran yung obligasyon. So, hindi ko na lang babanggitin kung sino or kung ano mga pangalan nila because I really don't necessarily condemn the person itself. I pointed out kung ano yung mali lang naman na ginawa nila. But still, we have a civil relationship. Hindi ko naman sila pinahiya, hindi ko sila inaway. Basta sinabi lang namin na ito yung mali na ginawa nyo at dapat i-correct nyo to. Kasi wala naman kaming masamang tinapay na ibinigay sa inyo. Kuha rin naman nila yung respeto namin. Hindi naman namin sila binastos or whatever at ipinahiya. Ito, isinyer ko lang sa inyo just for you guys to have an idea also kung gaano rin pala kahirap na mag-business na wala ka doon. Isa talaga sa deterrent is kailangan active yung CCTV. Number 2, yung inventaryo. And siguro, number 3 is you physically check the items. So, yun lang naman guys. So far, ang mga na-experience ko. I hope may apply nyo rin sa mga business ninyo. Tayong mga OFW, lalong-lalo na pag wala ka physically doon sa business na iyong niraran. It's more on management ka lang. So, thank you so much guys for watching. In the next video, I will share also with you guys another challenge na naman na aking experience. Ito ay bago na naman uli. So, I'll be sharing that sa next video. Thank you so much for watching. I will see you next time. Bye.